Lalabanan itong the rising Pablo Escobar ng Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Mayroon pa kaming napalo-up na another mini Cebu laboratory sa loob ng Green Heights subdivision. Sa Apartel, ito nila yung second floor nila as Cebu laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yang doon sa Apartel. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Binlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal. Nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari hinold up na siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. When in fact, pinadala ni Mayor sa akin, sinamahan ko si Sami Oy at yung babae, yung Pilipina-Chinese o Chinese-Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin, kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, ulihin at patayin na diretso. Yan naisip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assaulted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin, siguruhin motor na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretso. Samahan ko talaga sa sukulungan. At least mayroong siyang masayista doon. Iregalo ko siya sa buong mundo. Sobrang yabang mo, Digong Duterte. Sobrang yabang, sobrang takaw, lahat talagang pera, lahat ng klaseng sindikato, tintira niya. Isabi ko na ito talaga in public. Sobra na ang ginawa ni Duterte. Pinapatay niya ang mga Pilipino hanggang sa buong Pilipinas na, hindi lang Davao. Ang simple arithmetic yan, ma'am. Pag may clearance ng Duterte, lahat ng krimen ng Davao City unsolved. Pero kung walang clearance ng Mayor Duterte, yung krimen na yan, sigurado masolve yan ng pulis. Kasi ayaw ni Mayor Duterte na mayroon pang mas tigas sa kanya sa Davao City. Kahit anong gawin mo, mag-clear ka lang sa kanya, kung okay sa kanya, tahimik lahat yan. Tahimik yan. Kasi control niya lahat eh. Control niya lahat. Yun ang measurement yan. Kaya pag sinabi ni Sane Binaventura na order ni Mayor, so ginagawa agad yan ng mga death squad ng mga station commander sa grupo namin. So pag nakuha, namatay na yung target, tahimik. At saka, isa pa, matanggap mo yung reward. I opted to make an affidavit based on my handwritten testimony. Makalipas ng ilang taong pananahimik, muli nagsalita si Arturo Las Cañas tungkol sa Davao Death Squad o DDS. Matatanda ang unang lumabas si Las Cañas noong October 2016 kung saan sinabi niyang media hype lamang ang grupong ito. Ang DDS mga sub-shooter. Ito ang sagot niya sa mga paratang ni Edgar Matobato na dating miyembro ng DDS na siyang unang nagsiwalat ng kanya nalalaman. Makalipas ng ilang buwan, noong February 2017, bumaliktad si Las Cañas. Inamin niyang may death squad talaga. At si Presidente Rodrigo Duterte mismo anya ang mastermind nung siya ay mayor pa lamang ng Davao City. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos at labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito,
Dito po, nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Sino nga ba si Las Cañas? Bakit mabigat ang mga paratang niya laban kay Duterte? Siya ay isang retiradong pulis na nanilbihan na lagpas 3 dekada sa Davao. Siya ay naging miyembro ng Philippine National Police mula April 1982 hanggang December 2016. Noong 1989, inilagay si Las Cañas sa isang unit sa ilalim ni Mayor Duterte. Ang Mayor's Unit ay tinawag kinalaunan na Anti-Crime Task Force. Ayon kay Las Cañas, isa siya sa mga napiling pulis na maging original members ng Davao Death Squad. I've been a policeman in Davao City for 34 years and 8 months. I was one of the original members of the Duterte Death Squad. It was not yet known as the Davao Death Squad. It was way back in 1988-89. And I can narrate everything what our group did, particularly our group. Unti-unting lumaki ang papel ni Las Cañas sa mismong Davao Death Squad. Sa pananaw ni Matobato, si Las Cañas ang pinakamakapangyarihang pulis sa Davao City noon. Ayon kay Matobato, walang utos sa kanila ang hindi dumaan kay Las Cañas. Naging leader siya at humawak ng ilang hitman. Kasama na rito si Matobato. Pumatay na rin daw siya ng maraming tao alinsunod di umano sa utos ni Duterte. Sa mindset ko, especially sa akin, sa mga kasamahan ko, it is a noble thing kasi nagserbisyo kami sa bayan at saka yung mga so-called menace to the society ay hindi na makapamerisyo. Yun ang nagiging mindset namin noon. Noong 2017, lumisan ng bansa si Las Cañas para sa sarili niyang seguridad matapos niyang talikuran si Duterte. Ngayon 2021, desidido pa rin siyang labanan ang kanyang dating boss. Hindi raw takot si Las Cañas kay Duterte. Handa raw siyang harapin ito kung saan man. Mayor Duterte, hindi ako natakot sa iyo kahit sinong mga back-up mo, Mayor. Kasi hawak ko ang katotohanan. Binigay ito ng Diyos sa akin as mission ko ito. Ngayon malapit nang matupad. Ipinasa ni Las Cañas ang panibago niyang affidavit sa International Criminal Court. Matatanda ang kasama sa mga iimbestigahan ng ICC prosecutor ang mga patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016. May pagkakahalintulad di umano ang modus sa mga patayan sa Davao sa malawakang war on drugs ni Duterte. May kahihinatnan ba ang panibagong testimonya ni Las Cañas? Na forever siya. Ngayon, isiparit ko na yung Mindanao para gawin niyang sabon laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia at Brunei. Dapat malaman niya ng mga neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar ng Davao City. Yun na po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasama natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito. Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po. Thank you.
lang po for me, and then may question po yata si Salima Refran. Sir, ano po, any plans po, ano pong future plans po natin? May balak po ba tayong bumalik sa Pilipinas in case masasecure po tayo ng government o nung whoever entity? And if ever po ba na magkakaroon ng local trial, if ever po, aside from the ICC, willing din po ba kayo mag-testify against President Duterte? That's all. Thank you, sir. Yes, I'm very much willing anywhere. Kung saan niya gusto, hinahamon ko. Matagal ko na siyang hinahamon eh. Magharap kayo ng harapan. Kung tunay ka na lalaki, Gong, kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Patunayan mo na nagsabi ka ng katotohanan, niluloko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. So harapin mo ako. Ito ang pinaka-challenge ko sa iyo, Gong. Ang daming mga tao, mga pinagsasabihan mo, mga putang ina kung ano-ano na lang. Pero sa akin, hindi ka makapagsabi ng gano'n. Dahil puta ang nanay ko. Ang mga nanay na may anak ang pangalan Rodrigo Roa Duterte, yun ang puta. Yes, Miss Salima. Miss Salima Refran, I think you have more questions. Okay. Sorry. So yun nga po, bagong administrasyon na po ito. Ang sabi po ng administrasyon na ito, gumagana naman daw po yung justice system natin. May balak po ba kayo na habulin dito sa Pilipinas na panagutin dito yung pamilya Duterte dun po sa lahat po ng nalalaman po ninyo? For the time being, inabuti ko na hindi ako mag-comments about that, pero mag-testify at mag-testify at mag-testify po ako. Don't worry po. Tatayuan ko po lahat ng mga sinasabi ko dahil totoo po ito lahat. Lalo pa po kung makabalik ako ng Laod Pari, may makuha pa ko ng mga maraming biktima ng massacres na nandoon pa ngayon. I hope na nandoon pa. Thank you po. May pahabol lang po akong question, Mr. Las Cañas. Medyo malayo po yung usami sa Davao City. Paano po naging magkaibigan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tong si Mayor Paruhinog? Ano po yung kaugnayan nila? Ganito po, nung na-missing po ang Patasaha family sa General Santos City na pinaabdak ni Mayor Duterte sa amin, si Aldong Paruhinog po is 1 week after pumunta ng Davao City at pumunta kay then Police Captain Ernesto Makasait na siya po ang kaibigan talaga ni Aldong Paruhinog. I do not know if Aldong Paruhinog at the time was a mayor or a city councilor or barangay captain, pero doon po nag-umpisa yung ugnayan ni Mayor Rodrigo Duterte at ni Aldong Paruhinog dahil personal po siya nakiusap kay Mayor na magpatulong siya kung nasaan itong Patasaha family. At pinaasa siya ni Mayor na tutulong siya. Pero hindi alam ni Aldong Paruhinog na si Mayor Duterte ay nagpaabtak at nagpamasakir sa entero pamilya sa loob ng Laod Kwan. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, Shabu Laboratory ata itong si, sabi niyo po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka yes, pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratorio to, saan po to dating makikita, ano po yung mga operasyon doon, sir? Baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Year 2021, nang bumalik siya, 2002, inassign niya ako
na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly Sammy Uy and Charlie Tan and Michael Yang, na nagtayo daw ng isang canfish factory sa Dumoy, Turil, which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SPO4 Sanson Binaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa pinawalaan ko na isang canfish factory sa Dumoy, Turil at the time na binamanage po ito ni Michael Yang at ni Sammy Uy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver po sila ng mga allegedly sardines, finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Turil Fish Port na malapit lang po sa Cebu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-escort ni Sunny. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Cascabil ng Turil Fish Port. Then nadiskubrihan ko na lang po na Cebu Laboratory pala ito lahat nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto. Wala kami nakita ni isang tinapa kasi nung galingan ang ginawa ni Rodrigo Duterte, yung halimaw na yan. At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision ng another Cebu Laboratory na papabayari ni Sammy Uy at ni Michael Yang. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SPO4 Bienvenido Laud in the presence of Sammy Uy and a Filipino-Chinese woman. I only name her as Miss X. Si Duterte walang ginawa. Mag-apply ako ng search warrant doon, kay huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? Mislead kami ng halimaw na ito. Talagang demonyo talaga ito. Saka grabe ang ginawa niya. 3 Cebu Laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. So anong masabi ng taong bayan dyan? Magpapaloko pa ba kayo sa halimaw na ito? Tatayo at tatayo tayo sa katotohanan kasi kawawa mga anak ninyo, mga apo ninyo. Ito ang totoo. At huwag kayong makinig sa mga joke-joke ng gago na ito. Hindi lang ito grabe ito, manyak pa ito, rapist pa ito. Daming kasalanan, dapat managot ang taong ito. Kaya nagmatapang ako ngayon na lumabas at magsalita po. Maraming salamat po. Sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacanang. Ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong
na si Rodrigo Roa Duterte. Trial ito. At isa pa, i-remind ko, mag-take ako ng opportunity sa araw na ito na sabihin ko na during the meeting doon sa Helena Hotel, may kaibigan sa na isang Indian national, businessman ko no, hindi ko alam, pero pagkatawag na lang niya palagi Mr. C. Pero si Rodrigo Duterte at that time, nag-ask siya how to acquire nuclear material. So ito ang pinaka-dangerous na dapat bantayan ng Presidente ng Pilipinas. Huwag nang bitawan itong alimaw na ito dahil gagawa at gagawa at gagawa ito talaga ng very devastating move. Katulad ng pagbomba niya sa Davao International Airport. Meron akong testimony, may ebidensya ako niyan sa Port of Davao. Sir, yan na po. Yes, sir. Meron pong pahabol na question po to si Mr. Jairo Boliedo ng Rappler. Sige po, pasok po Mr. Jairo. Sir, sorry, last na po talaga. Last question na po talaga for me. Ultimately, sir. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami ng na may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection dun sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang gun collection ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000, hindi 300. Sinunggalingan yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns, igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan, si Kibuloy, front lang yan ng halimaw ng Davao. Salamat po. Salamat po, Mr. Jairo. Kung wala na pong katanungan, sir, hingin lang po namin kayo ng closing remarks. Baka may gusto pa po kayong sabihin sa ating mga tagapanood. Well, number one, sa mga tao ng Davao City, nandirin lang kayo at sa Bisaya pa, gisugba lang mo, giluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ang mga Duterte. Lalo pa yung gago na yan. Yung Digong Duterte na yan, winaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong Gonggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So, tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinong leader ng bansa natin, katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bilo mo, pababae mo sa pwesto is sitting president. Tapos siya civilian, drug lord pa. At pinalabas pa niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis kung magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, kung team na kayo. Yan ang katotohanan at hindi ako aatras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa anong mga katotohanan, anong nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay na libing sa mga masigilid na labay, natapon sa Samuel Island. Walang justisya po. Huwag po natin hayaan itong manaig, itong demonyo at halimaw na ito na gusto na lang niya sarili niya, iperpetpet niya sarili na forever siya. Ngayon, isiparit ko na yung Mindanao para gawin niya sa laboratory na naman.
ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia at Brunei. Dapat malaman yan ng mga neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar ng Davao City. Yun lang po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po, Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito. Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po. Thank you.